Mainit na naman ang sitwasyon sa Scarborough Shoal matapos ang nangyari sa pagitan ng Philippine Air Force at ang People's Liberation Army Air Force ng China. Sa gitna po ng isang routine patrol sa Scarborough Shoal ng Philippine Air Force, nagsagawa raw ang dalawang Chinese jets ng dangerous maneuvers sa harap ng mga eroplano ng Pilipinas. Nagpakaula mga Chinese jets ng decoy flares sa ruta ng eroplano ng Pilipinas. Ano itong decoy flares? Kung mahilig kayong manood ng mga mala Top Gun na pelikula, yun po yung mga mainit na device na pinapakawala ng eroplano para malito ang mga heat-seeking missiles. Ang mga flares kasi na ito ay mas mainit pa kaysa sa temperatura ng jet engine ng eroplano. Parang yan po. Itong mga flares ay parang mga tubo na gawa sa aluminum, ayan po, illustration, na may nilalaman na magnesium or phosphorus metals na sobrang liwanag at init. Kadalasan ginagamit yan sa mga air-to-air combat, pero sa nakaraang mga taon, dumadalas po ang paggamit nito ng China at ng Russia para balaan o bantaan ang kanilang mga kalaban o mga karibal. Naging bahagi na po ito ng kung tawagan ay gray zone tactics o yung mga taktika ng pagbabanta, pero hindi pa naman aabot sa digmaan. Nito lamang Mayo, nagsampa ng diplomatic protest ang Australia dahil nagpakawala ang isang Chinese fighter jet ng mga flares sa harap naman ng isa nilang helicopter doon po sa bandang Yellow Sea naman. Nagalit ang Australia dahil sa panganib nito sa kanilang mga crew members. Siyempre po, ang sunod na tanong, delikado nga ba ito? Kasi kung delikado, bakit kung iitsa lamang ng mga eroplano sa pelikula, parang candy lang? Dahil sa tunay na modernong air-to-air combat, malayo po yung agwat o distansya ng mga eroplano. Ibang usapin na kung magkakalapit sila. Noong July 2023, nagpakaulang isang Russian fighter jet ng mga decoy flares sa harap ng isang unmanned aircraft or drone ng US Air Force sa bandang Syria. Tandaan po na ang flare cartridges ay gawa sa aluminum at may temperatura na umaabot ng ilang libong degrees Celsius. Tumama po ang yung isa sa mga flares doon sa LAC ng drone, kaya muntikan itong bumagsak. Kita po ninyo sa larawan ang damage doon po sa propeller ng drone. Nagreklamo rin ang US Air Force pero wala rin nangyari. Ngayon, balikan natin yung insidente sa Scarborough Shoal. Ano yung mga eroplanong involved doon? Sa panig po ng China, ito po ang Shenyang J-11. Ito po, gandang tingnan. Isang 4th generation fighter jet na ginaya ng China mula sa Sukhoi 27 ng Russia. Kaya po nitong lumipad ng 2,500 kph or Mach 2.35 at meron itong 30mm cannon at mga air-to-air missiles. Ito naman ang sa Pilipinas. Isang Spanish-built NC-212I medium cargo airplane. Walang armamento, walang jet engine. Propeller lamang po ang mga makina. Ang top speed nasa 370 kph. Kaya't maring nalagay nga sa panganib ang mga piloto ng Pilipinas sa ginawa po ng Chinese Air Force sa Scarborough Shoal. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.